Merong lugar din sa Pilipinas na bawal magtayo ng simbahan. At merong bansa na bawal magtayo ng simbahan na Christian. Subalit sila, bawal pag teritoryo nila. Pero sila, nagtatayo sila ng simbahan sa kung saan nila gusto. Kung magtatayo ka sa teritoryo nila, gagawan ka nila ng masama. Sila naman, libreng-libreng magtayo ng simbahan, tayo ng tayo, kung saan-saan nila gustuhin. At marami magagandang simbahan, napakagagandang simbahan ngayon, na ang simbahang yan, napakaganda, subalit bawal magbasa ng Biblia ang mga miyembro. Or bawal makinig. Bawal na bawal makinig. Kailangan isa lang ang papakinggan nila. Yung instruction lang, yung dapat lang pakinggan, yun lang ang dapat pakinggan. At nakakita sila ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan lang ng kanilang mga magazine. At napakarami rito na iba't ibang magazine makikita natin, magazine lang ang dapat na batayan ng kanilang paniniwala. Napakaraming siksikan kapag linggo, kahit hindi linggo, siksikan ng mga tao hanggang labas, apaw-apaw. Pagtatanungin mo, bakit ka nagsisimba? Bakit ka nagsisimba? Ang sasagutin nila, para magbawas ng kasalanan. Para kahit paano mabawasan ng kasalanan ko. Kaya ako nagsisimba. Yun ang sinasabi nila. At meron ako mga nakausap na talagang matibay ang kanilang theory, paniniwala na ang tao daw ay nagmula sa unggoy. Hindi man lang nabasa sa Biblia ba, na unang-unang nga sa Biblia na ang tao ay, ang lahat ng nakikita sa mundo ay nilikha ng Diyos, pati ang tao ay napaka-special. Yung mga dagat, mga ibon, mga hayop, lahat yan, binigkas lang ng Diyos. Subalit ang tao, nilikha ng Diyos na napaka-special mula sa alabok at hinipan niya para magkaroon ng buhay. At napakaraming taong pangahas. Talagang kinausap ako, sabi niya, talaga bang may Diyos? Saan galing ang Diyos? Saan galing ang Diyos? Talagang hindi siya naniniwala na may Diyos. Pero hindi niya alam kung anong gamot ang dapat niyang inumin sa sakit niya. Pero grabe, masyado siyang boldness talagang. Ayaw niyang maniwala na may Diyos. Marami pa rin taong ganon. Marami pa rin tao sa paligid natin. At tingnan natin sa Biblia. Tingnan natin sa Biblia, babasahin ko sa Lumang Tipan sa Bible. Buksan natin, samahan niyo akong buksan sa Amos. Amos 8. Sabi rito, mula sa hilaga, papuntang timog. Mula sa silangan hanggang sa kanluran. Hahanapin nila ang salita ni Yahweh. Subalit, iyon ay hindi nila matatagpuan. Gaano ba kalayo ang silangan? Silangan hanggang kanluran. Hilaga hanggang timog. Hahanapin nila ang salita ng Diyos, subalit hindi nila matatagpuan. Pwede ko ba kayong hayaan mo ng manalangin? Tumayo tayo sandali. Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito na malaya kami, Panginoon, na nakakapag-celebrate sa inyong presensya, Panginoon. Lord, salamat po na meron kaming totoong Diyos. Meron kaming buhay na Diyos. Lord, maraming salamat po na kayo ay narito, Panginoon, sa buhay namin. Lord, pinapanalangin ko po na buksan niyo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang lahat ng sasabihin ninyong mensahe para sa amin. Gamitin niyo po akong instrumento ninyo
upang marinig ang nais niyong sabihin, Panginoon, lalo na sa Great Commission, Lord. Lord, ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pwede po tayo magsiupo. Napakaraming mga nagagandahang simbahan, subalit mali naman ang katuruan. Kaya basahin natin sa Biblia, sinabi rito na buksan niyo ako sa Mateo 9:36 hanggang 38. Pero bago yun, tatanungin ko muna kayo, sino ba ang man of God? Man of God. Who ang man of God? Sino ba talaga ang mga narito na talagang man of God? At masabi nating worker. Saan ba kayo nag-work? Kanina ba kayo nag-work? Servant. Kayo ba talaga ay masabing disciple o tinatawag na alagad? Alagad ni Jesus? Alagad ng Diyos? Sa kabasahin natin, bibigyan tayo ng Diyos ng task or kautusan. Bibigyan niya tayo ng tungkulin. Bago yon, gagawa muna ang Diyos. Inihanda muna tayo. Ipoposisyon niya muna tayo. Magkakaroon ihandaan niya yung management. Sino-sino ba ang mga gaganap ng ipapagawa ko? Ihandaan niya yung management. Ihanda ng Diyos ang team. Part ka ba ng team? Magiging part ka ba ng team para sa worker ng Diyos, servant ng Diyos? Sa team, kailangan ng komunikasyon. Siyempre, part ka ng team. At kapag may papagawa ang Diyos sa'yo, ihanda niya yung strategy. Hindi ka niya ilalaban ng basta-basta na lang. Magkakaroon ng strategy, planning. Mga planning. Ano ba ang mga plano para maisa katuparan ito? At ano ba ang gagawin mo? Bakit ipapagawa sa iyo ng Diyos ito? Papagawa ng Diyos para sa ganon, para sa kingdom ng Diyos. Sa kingdom ng Diyos. At ang kingdom ng Diyos, gagawa ka para ibalita mo ang magandang balita. Magandang balita. At ipoposisyon ka ng Diyos. Ipinaposisyon ka ngayon ng Diyos. Basahin natin sa Matthew 9:36 hanggang 38. Sinabi rito, ang nagsalita rito ay ang ating Panginoong Hesus. Sinabi niya rito, nang makita niya ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. Dahil litong-lito sila at di nila alam ang gagawin. Parang mga tupa na walang shepherd. So, sinabi niya sa mga disciples niya, napakaraming aanihin, pero konti lang ang mga mag-aani. Kaya mag-pray kayo sa may-ari ng harvest na magpadala ng mga mag-aani. Napakarami nating aanihin. Kaya pala meron tayong space ngayon dito na napakaluwag. Dahil napakaraming i-harvest. At kailangan, ang utos sa atin, mag-pray kayo na may makasama kayo para sa mga aanihin. Mag-pray kayo. Mag-pray tayo. At ang bawat isa sa atin, kinakailangan talagang mag-pray. Dahil yun lang naman ang lakas natin. At dapat, ang lahat ng tinawag ng Diyos, nagpapakalalaki. Paano ba matatawag na nagpapakalalaki? Nagpapakatibay. Dapat malakas. Dapat matapang. Hindi duwag. At
Ang pagtawag ng Diyos ay free will mo yan. Kapag decided ka talaga na maging follower ni Jesus, hindi ka niya pipilitin. Kaya mahati ang nakikinig, lalo na sa YouTube. Worker ba siya o hindi? Dapat ang talagang nagpapalo kay Jesus, imagine niyo na literal na sinusundan niyo si Jesus. Maraming tatawag. Pagka sinusundan niyo si Jesus, may tatawag. Pare, dito ka muna. Maaring hindi mo siya masundan dahil ma-delay ka, dahil may tumawag sa'yo. Dito ka muna. Dito ka. Kailangan follow Jesus, kailangan straightforward tayo na talagang nakatingin tayo, nakatuon tayo sa ating Panginoon. Walang distraction na dapat may kapag-distract para mapalo natin ang ating Panginoon. At sinabi naman dito sa mga tao, sabi ng mga tao, susunod lang ako kay Jesus kapag graduate na ako. Kapag mayaman na ako. Maraming kapag. Kapag magaling ako. Kapag magaling na ako magsalita. Kapag maraming kapag susunod. Sabi nga, ang sarap dalhin ng mga tao sa simbahan. Kung mahusay lang ang choir. Mahusay ang choir. Super ganda. Super ano yung mga tao, maraming tao, ang sarap mag-invite sa church. Kung aircon, napakadaming dapat na motivation para madala natin sa simbahan. Sabi pa, sana magandang instrumento para sa ganon, maganda ang worship. Ang sarap mag-invite sa simbahan. Ang sarap mag-invite kung ganun. Pero pinapaalala sa atin ng Biblia, sinabi niya rito, sa 1 Corinthians 15:19. Kung para lang sa buhay na ito, ang pag-asang meron tayo kay Christ at wala nang iba pa, tayo ang pinaka-kawawa sa lahat ng tao sa mundo. Sa lahat ng tao sa mundo. Tayo pala ang pinaka-kawawa kapag inaasa natin na sa material na bagay ang pagsiserve natin sa Diyos. At ang talagang pagsiserve sa Diyos ay katulad ng anong meron ka. Kapag meron kang kaligtasan, kapag tiyak ka talaga na ikaw ay ligtas, dapat mong iserve yan. Pero kung hindi naman, anong mai-serve mo? Sapat na bang pag tinanong ang mga tao, sinong gustong maligtas? Lahat atas ng kamay. Lahat. Sinong susunod? Sinong susunod kay Christ? Alalahanin natin, may sinabi na maraming aanihin. At sa Amos, mayroong paalala. Paano na lang kung na-penetrate na nila. Na-penetrate na nila ang buong lugar. Wala ka ng space, wala ka ng paglagyan. Paano na lang? Di ba sinabi? Hindi nila matatagpuan. Hanapin man nila, hindi nila matagpuan ang mga salita ni Yahweh. Dahil huli na. Dahil karamihan ng tunay na Christian, karamihan, sila-sila na nga lang, nagkakagatan pa. Sila-sila na nga lang natutulog pa sa pansitan. Kung sino pa yung totoo, kung sino pa yung dapat talagang mag-share dahil
Alam na alam nila na ito talaga ang sinasabi ng Biblia. Sila pa ang takot. Sila pa ang duwag. Sila pa ang takot. Baka magutom ako. Baka anong mangyari in the future sa pamilya ko. Kapag ginawa ko to, makakasagabal sa aking work, sa aking trabaho. Pag gagawin ko yan. Saka na. Wait lang. Wait lang muna, Lord. Wait lang muna. Ganun ba tayong Kristiyano? Ganun ba talaga ang Kristiyano na alam mong ligtas ka, alam mong na maraming nangangailangan na ma-sharean mo sila, maibahagi mo na buhay ang Diyos, totoo ang Diyos, napakabuti ng Diyos, iniligtas tayo ng Diyos. Yun lang ba ang isusukli natin? Ikaw, meron kang kaligtasan, meron kang tiyak. Ano ang i-share mo? Marami pa tayong pwedeng gawin, kagaya ng pagkain. Share natin sila, damit. Kailangan ang higit sa lahat, ang i-share natin yung pagharian sila ng Diyos. Nang sa ganon, maramdaman nila na lupa pa lang, langit na. Kailangan pagharian sila ng Diyos. Hello? Ang nakikinig ba rito, pinaghaharian ng Diyos? Kung hindi ka pinaghaharian ng Diyos, anong may share mo? Kailangan ang tunay na Kristiyano, available. Available tayo. At kung hindi ka available, meron ka namang financial, meron ka namang pinagpala ka naman ng Diyos, pwede mong i-share, pwede mong ibahagi ang financial mo para sa ganun makagalaw naman ang team mo. For example, busy ka, hindi ka makapunta sa OBS, sa mga Bible study, sa mga pupuntahan ng team. Dumukot ka, magbigay ka. Nang sa ganun, para sa kaya ka pinagpala, alalahanin mo, kaya ka pinagpala, para makapartner ka sa ministry. Para makapartner ka sa ministry. Hindi ka pinagpala para sa iyo lang. Bakit ka makapartner sa ministry? Kasama ka sa team. Kasama ka sa team. Kasama ka sa team ng servant of God. Isa kang Kristiyano. Kaya, hindi ka nga available, pero yung ma-extend mo yung finance mo para magkaroon silang pamasahe, makapag-merienda man lang ang mga kasama mo sa mga OBS, napakalaking tulong na yan. Nakalista yan sa Panginoon at ayaw niya may utang sa iyo, kaya lalo ka niyang pagpapalain para makapartner ka sa ministry. Tingnan natin sa Santiago 2:17. Pwede nyo namang basahin ng buo ito faith at mga gawa. Pero ang babasahin lang natin, Santiago 2:17. Sinabi rito, ganon din sa faith, patay yun kung walang kasamang gawa. Naniniwala ka ba talaga? Talaga bang naniniwala ka na buhay ang Diyos sa buhay mo? Bakit ka magwawari kung buhay ang Diyos sa buhay mo? Gumawa ka. Napakaraming aanihin, sinabi ng ating Panginoon. At ikaw na nakikinig ngayon, lalo na sa online, lahat tayo na nakikinig, kasama ka sa pinagpala. Kasama ka sa pinagpala. Dahil ang ating Ama ay ipinakita, ang ating Amang Abraham, talagang obedience siya, obedience. Masunurin. Sino ba ang pinaka-importante sa kanya? Hindi ba ang pinaka-importante sa kanya ay ang kanyang anak? Sinabi ng Diyos, Abraham, ibigay mo ang anak mo sa akin. Walang second thought, walang alinlangan si Abraham.
sinunod niya ang Diyos. Sinunod niya ang Diyos, ang anak niya, ang kaisa-isang anak niya, ang kaisang-isang anak niya ay ihahandog niya. Subalit, hindi yun binabayaan ng Diyos. Hindi yun, tinest lang pala siya, tinesting lang siya. Kung talagang obedience siya, obedience. Kailangan maging masunurin tayo. May mga bata na kapag ka inutusan ng magulang, magdadabog. Nagdadabog. Meron ba mga batang ganon? Meron ba rito ang batang nagdadabog pag inutusan ng magulang? Alam nyo, minsan may mga bata talaga na mabigat ang loob. Utusan mo, ang bigat ng loob. Dapat magaan ang loob. Magaan ang loob. Yung mga kabigatan ng loob na yan, kahit anong timbangan, hindi naman niya kayang timbangin eh. Matitimbang niya ba yung bigat o gaan? Subalit mararamdaman yan eh. Mararamdaman niya ng magulang. Ganon din ang Diyos. Kung magaan ba o mabigat sa loob mo na sumunod sa Kanya. Basahin natin Roma 4:18. Sabi rito, Nanalig si Abraham at umasa kahit hopeless na. At naging tatay siya ng maraming bansa. Ito ang nakasulat sa Scripture. Magiging napakarami ng lahi mo. Napakarami. Kaya, yung sa Amos, sa Lumang Tipan, yung binasa natin na hindi na mababasa yung salita ng Diyos. Nung dumating ang ating Panginoong Hesus, binigyan niya tayo ng task. Binigyan niya tayo ng inutusan niya tayo. Para hindi mangyari yon. Hayaan nyo na lang ba na napakarami lang ng simbahan, nandun na yung lahat ng tao. Pero mali naman ang turo. Hello? Hayaan nyo na bang ganon? Hayaan nyo lang bang ganon? Or susundin nyo ang utos ng ating Panginoong Hesus. Inuutosan ka ng Panginoong Hesus, inuutosan ka niya ngayon. Susundin mo ba ito? Hello? Susundin mo ba ito? O sasabihin mo, wait lang. May mga kakilala kami, huli na. Huli na. Hindi na namin na-share. Hindi naman natin masabi ang buhay. Saka na, pag-graduate na ako, may mga batang namamatay. May mga tao na nasasadlak sa kasamaan. Kung hindi mo sharean ang kaibigan mo, or ikaw, isa kang magulang, hindi mo sharean ng anak mo, hindi mo siya dadali sa simbahan, bukas, kalaban mo siya. Siya ang makakalaban mo. Dahil sharean siya ng iba. Napakasipag mag-share ng iba. At alalahanin natin, mayayaman ang mga yan. May mga resources, mga powerful. Kaya nilang akitin ang tao sa material na bagay. Kaya nilang sabihin, dito, napakaganda rito. Dito ka, napakaganda rito sa balit. Ang turo, ano ba ang itinuturo nila? Totoo bang sumasampalataya sila sa Diyos? Nagtitiwala ba sila sa Diyos na nabuhay namang muli ang Diyos? At sapat na ipinako sa krus sa Kalbaryo para sa kasalanan nating lahat? Naniniwala ba sila?
Tanungin mo sila. Sarado ang utak nila. Sarado ang mata. Sarado ang kanilang tenga para makinig ng katotohanan. Subalit ikaw, kailan ka gagalaw? Ngayon o bukas? Maaring bukas huli na. Maaring bukas yung sisharean mo na-sharean na ng iba. Kailan ka kikilos? Kailan mo ipapamahagi? Kailan mo sisharean na napakabuti ng Diyos? Sinabi sa Efeso 2:8-9, di ba? Alalahanin natin. Efeso 2:8-9. Napakabuti ng Diyos. Naligtas ka dahil sa iyong pananalig. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. Hindi mula sa iyo. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang kahit sino. Efeso 2:8-9. Alam mo ba yun? Memorize verse mo ba yan? Alam mo ba ang verse na yan? Hindi mo ba kayang i-share? O sasarilinin mo lang? Sa akin lang to. Kagaya ng may pera. Sa akin lang to. Goma lang, bibigay ko sa iyo. Pero sa akin lang to, kaligtasan ito. Ganun ba tayo, mga Kristiyano? Hello? Kristiyano ka ba talaga? Totoo ba ang Kristiyano ka? Sumusunod ka ba sa talagang sinasabi ng Diyos? Inuutosan ka ng iyong Panginoong Hesus, sabi rito. Sa Matthew 28:18 hanggang 20, sinabi niya rito, ang nagsasalita rito, ang ating Panginoong Hesus. Sinabi niya rito, nilapitan sila ni Jesus at sinabi niya, binigay na sa akin ang lahat ng authority sa langit, pati rin sa lupa. Kaya sige, lumakad kayo at gawin ninyong disciples ko ang mga tao sa lahat ng bansa. I-baptize nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Turuan nyo silang sundin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan nyo, kasama nyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon.